Hi, Miss Fujiko. Ako nga pala si Michael o Mike sa Palayaw. Taga rito sa Taguig City. Isa rin po ako sa inyong mga avid fans. Meron din po akong masayang karanasan na nais kong maibahagi sa inyong tagapakinig. Tungkol ito sa ugnayan namin ni Tita Cherry, ang batang asawa ni Tito Junjun. Panganay sa magkakapatid si mama ko. Pangalawa si Tita Linda, tapos bunso naman si Tito Junjun. Dahil sa pagiging bunso at nag-iisang lalaki sa magkakapatid, kaya spoiled ito nila lola, pati na rin nila mama. Kaya masasabi kong lumaking inutil si Tito Junjun. Lahat ng bagay ay kailangan ihain sa kanya. Palibasa noong magkaisip siya ay medyo nakakaluwag na sa buhay ang pamilya nila. Gawa ng nasa Maynila na pareho sila mama ko at Tita Linda. Si mama ko ay isang CPA sa isang accounting firm. Tapos si papa ko naman ay may mga for hire na van. Kaya masasabing nakakaangat kami sa buhay. Nagpapadala si mama ng sustento kina lolo at lola buwan-buwan para sa kanilang mga pangangailangan. Si Tita Linda naman ay may paupahang 4 na unit na apartment. Tapos ang asawa niya naman ay seaman. Kaya maging sila ay nakakaangat rin sa buhay. At nagpapadala rin sila ng sustento kina lolo at lola buwan-buwan. Sina lolo at lola naman ay may sakahan na nyogan na tumatanggap ng income every 3 months. Sa madaling sabi, masyado nang magaan ang kanilang buhay doon sa probinsya. Sa kabila ng pagiging marangya ng kanilang pamumuhay, ay hindi naman naging maganda ang epekto noon kay Tito Junjun. Naging mabarkada ito at hindi nag-aaral ng mabuti. Sa edad na 18 years old ay nasa 3rd year high school pa rin siya. Noong tumungtong na nga siya sa edad na 20 ay doon pa lang siya nakagraduate ng high school. Na kung ako ang tatanungin, pasang-awa lang ang status na iyon. Siguro nagsasawa na ang mga guro sa pagmumukha niya sa eskwelahan kaya ipinasa na lang para makagraduate na at hindi na nila makita pa. Ilang taon ang lumipas. Nasa 19 years old na ako noon at patay na si lolo ko. Bumakasyon sa amin si lola. Sabi ni lola kay mama, "Elvira, malaking problema ko talaga ngayon si Junjun. Palaging lasing at talagang lulong na sa barkada. Hindi ko nga masabi baka gumagamit na rin niya ng bawal na pulbos dahil napapabarkada sa mga pusakal sa lugar natin eh." Sabi naman ni mama, inay, ano pong gagawin natin dyan?" "Anak, sa tingin ko kailangan na niyang mag-asawa para naman ay magtinui yun." "Sigurado kayo dyan, inay? Yan ang tamang gawin para magtinu siya?" "Oo anak, iyong anak ni Kumaring Lilia, mas matanda iyon kay Junjun. Ganyan na ganyan din ang nangyari. Panay barkada at bisyo. Hanggang sa alukin nila Kumaring Julia na mag-asawa na nga. Pumayag naman si Dondon. Ayun nga at nakapag-asawa iyon. At mula noong magkaasawa ay nagtinu na. Natutong mag-anap buhay at naging responsableng ama sa kanyang anak. Kaya ay naisip kong baka epektibo rin iyon kay Junjun." Di, sige po. Wala pong problema sa amin. Kanino niyo po ba siya ipapaasawa? May kasintahan na po ba si Junjun? "Nako, paano magkakaroon ng kasintahan? Kahit pa nga mga branded ang suot na pantalon at t-shirt. Amoy kilikili at amoy upos ng sigarilyo naman palagi. Dahil sa bisyo noon. Kaya sinong babae ang magkakagusto?" Paano po siya magkakaasawa kung wala naman po pala siyang kasintahan? "Hindi problema yan, Elvira. Doon sa karatig nating lugar ay pwedeng bumili ng babae.
Kakausapin lang ng mga magulang. Tapos pag-uusapan kung magkaano. Kapag nagkasundo na sa presyo, i-set na agad ang araw ng kasal. Kahit simpleng kasal lang ay ayos na iyon. Hindi kailangan ng grande. Ganun ba, inay? E di, sige po. Kaya niyo na po bang asikasuhin yan o kailangan mo pa kami? Kaya ko na iyon, anak. Bigyan mo na lang ako ng perang igagastos. Tapos ako na ang bahala. Babalitaan ko na lang kayo kung kailan ang araw ng kasal. At dapat makarating kayo, ha? Para hindi magtatampo si Junjun. Kasi kung magkakaroon iyon ng malaking tampo sa inyo ay baka magloko pa rin kahit may asawa na. Sige po, Nay. Pupunta ako. Pero baka ako lang. Busy masyado si Albert rito. Si Mike naman ay nag-aaral. Oo, walang problema iyon, Elvira. Ang mahalaga ay kayo ni Linda ang makarating. Wika pa ni Lola. Naririnig ko ang pag-uusap nila dahil nasa may sala lang sila nag-uusap habang nagmemeryenda kami. Noong sumunod na araw ay si Tita Linda naman ang kinakausap ni Lola tungkol sa plano niyang pagpapaasawa kay Tito Junjun. Wala rin naman naging tutol si Tita Linda. Makalipas ang 2 linggong bakasyon ni Lola, sa amin ay muli na siyang umuwi ng probinsya. 1 buwan ang lumipas, nabalitaan kong ikakasal na raw si Tito Junjun. Masaya si na mama dahil umaasa silang magtitino na si Tito kapag nagkaroon na ng sariling pamilya. Umuwi si mama 2 araw bago ang araw ng kasal ni Tito Junjun. Gusto ko nga sana sumama kaso may klase pa ako noon. Noong makauwi si mama galing sa probinsya, ay ipinakita niya sa amin ni Papa ang mga picture sa naganap na kasalan. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang inexpect ko kasi na mga simpleng itsura ng kababaihan lang ang mabibili doon sa sinasabing karatig isla ni na Lola. Pero ang babaeng ikinasal kay Tito ay nasa 5'6" ang height. Slim ang pangangatawan, maputi at maganda. Higit sa lahat ay gifted iyon. Sabi naman ni Papa, Ganyan ka, gaganda ang mga babaeng mabibili sa karatig niyong isla? oo, kasi magaganda ang mga kababaihan ron. Iyon nga lang, sobrang hirap ng buhay nila roon. Kaya ibinebenta ng mga magulang ang kanilang mga anak na babae para may maidagdag sa kanilang kabuhayan. Ibibili kasi nila ang pera ng panghanap buhay. Halimbawa, baka, kalabaw o di kaya mga baboy na palalakihin para ibenta. Bali ang perang pinagbentahan sa anak ay gagawing panimulang kapital para sa negosyo. Kaya sa lugar na iyon ay isang malaking blessings kung ituring ang isang anak na babae kaysa sa lalaki. Hindi ako nagkukomento habang nagpapaliwanag si Mama. Pero hindi talaga matatapos ang pagkamangha ko na kaya palang makabili ng babae kahit pa sa panahon ngayon na moderno na. Hindi bilihan para sa pananandali ang aliw, kung hindi bilihan para maging asawa talaga. Hindi rin kasi papayag ang mga magulang kung bibilin lang pero hindi pa pakasalan. Kailangan may maganap talagang kasal para kahit pa ibinenta nila ang kanilang anak ay hindi pa rin mawawalan ng dangal dahil pinakasalan naman ito. Sinabi ni Mama na ilipat ko sa computer namin ang mga pictures na kuha niya mula sa kasal para raw hindi mapuno ang kanyang phone storage. Agad ko naman siyang sinunod dahil mukhang madalas kong titigan ang mga larawang iyon kapag ako lang. Masyado kasi akong nabighani sa larawan noong babaeng naging asawa ni Tito Junjun na ang pangalan ay Cherry. Nasabi ko tuloy sa isip na sa kabila ng pagiging walang kwentang tao ni Tito Junjun, nabiyayaan pa ito ng magandang asawa dahil sa pera namin. Nagpatuloy ang takbo ng buhay.
Hindi ko naman ipinapahalata kay na mama na crush ko ang asawa ni Tito Junjun. Pero madalas akong magtanong kung kamusta na si Tito Junjun para maikwento rin ni mama ang tungkol sa asawa nitong si Cherry. Lumipas na ang 1 taon ay sabi ni mama na hindi pa rin daw nabubuntis si Cherry. Pero si Tito naman huminto na sa pagbabarkada at pagbibisyo. Kaya sa madaling sabi, successful ang plano nila Lola na bigyan ng asawa si Tito Junjun para magtinuna sa buhay. Isang araw noon ay nakita kong may kausap si Mama sa cellphone at sa tingin ko ay si Lola ang kausap niya dahil makailang beses niyang nababanggit ang salitang inay. Nung maibaba na ang cellphone ay nakita kong malungkot ang mukha ni Mama. Kaya sabi ko, Ma, sino yung kausap niyo? Bakit mukha kang problemado dyan? si Lola mo iyan anak. Si Tito mo ay tinamaan ng TB. Nagsimula na rin naman daw sa kanyang medication. Pero dahil siguro sa naluto na ang katawan sa alak, kaya nahihirapang makarecover. Nagkaroon na rin ng iba pang complication sa baga. Sinabi ni Lola mo na kung pwede raw na magbakasyon ako roon para madalaw si Tito mo. Sabi ko naman na hindi pwede. May inaasikaso ako ngayon na mahalagang client sa opisina. Kaya hindi ako pwedeng umabsent ng higit sa 2 araw. Gusto mo anak, ikaw na lang muna ang umuwi. 'Di ba, semestral break nyo naman ngayon. Hindi ka naman magsa-summer class, 'di ba? Kaya wala kang pagkakaabalahan rito. Mas magandang magbakasyon ka muna. Matagal ka nang hindi nakakapagbakasyon sa probinsya natin. Sabi ko naman, Paano ang panggastos ko, Ma? di bibigyan kita ng pera. 5,000 para sa'yo at 5,000 bigay mo kay tito mo para pambili ng pagkain at gamot niya. Pero mas magandang kay Tita Cherry mo na ibigay ang pera para siguradong sa pagkain mapupunta. Mabait naman yun at matipid na babae, hindi rin maluho. Okay po, Ma. Pagsang-ayon ko pa sa plano ni Mama. Pero ang totoo ay excited akong umuwi ng probinsya para makita ko ng personal ang maganda at batang-bata na asawa ni Tito Junjun. Makalipas nga lang ang 2 araw ay agad na akong bumiyahe sa probinsya nila Mama. Pagkarating roon ay nagulat ako dahil walang tao sa bahay nila Lola. Mabuti at may kapitbahay na dumungaw sa bintana. Isang matandang babae. Iho, anong kailangan mo kay Matilda? Ako po si Michael. Apo niya po. Anak ako ni Elvira. Ganun ba? Hindi niya ba alam na darating ka? Di ko lang po alam kung nasabi ni Mama kay Lola na darating ako. Bakit po? Nasaan po si Lola? Umalis siya kahapon upang magpunta sa pinsan niya sa kabilang lalawigan. Sila Tito Junjun po nasaan? Hindi naman dyan nakatira si Junjun. Doon sa kabilang kalye pa. Nagpatayo sila roon ng bahay kasama ang asawa niya. Paano po kaya ako makakapunta roon? Saglit lang iho, ay tatawagin ko muna ang apo ko at ipapahatid kita. Bumaba ang matanda at may tinawag na batang lalaki na mga nasa 7 taong gulang. Buboy, ihatid mo nga itong binatang ito sa bahay nila Junjun. Apo siya ni Matilda. Kaso wala naman dito si Matilda kaya doon na lang siya tutuloy kay na Junjun. Sige po Lola. Sagot pa ng bata sabay sabing, Tara po kuya, doon ako papunta kay na Kuya Junjun. Sabi ko naman, Lola, salamat po Walang anuman iho. Sagot pa ng matandang babae tapos sinundan ko na ang bata. 2 kanto rin ang aming nalampasan hanggang sa lumiko kami sa dulo. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad hanggang sabihin ng bata, Kuya,
Ayan na po ang bahay nila, Kuya Junjun. Ganun ba? Salamat Eto, 20 pesos pang merienda mo. Wow! Salamat po, Kuya. Ang galante mo naman. Salamat po ulit dito. Wika noon at agad nang tumakbo papalayo. Nasa harap ako ng isang malawak na bakuran. May puno ng mangga at santol sa magkabilang bahagi sa loob rin mismo ng bakuran. Tapos nakabakod ng semento pero hanggang dibdib lang kaya makikita rin ang loob. Tapos may gate na yero. Ang bahay naman ay gawa sa semento pero hindi finishing sa labas. Yero ang bubong at medyo malapad rin kaunti. Agad na akong kumatok at nagtao po. Tao po. Wika ko pa. May lumabas na isang babae mula sa loob. Pagkalapit ko noon sa gate ay agad kong namukaan kung sino. Si Tita Cherry, ang asawa ni Tito Junjun. Na-starstruck ako noong matitigan ko siya ng malapitan. Mas maganda siya sa personal kesa doon sa mga larawan. Ano po yun? Tanong niya. Sabi ko naman, Tita Cherry, ako po to, si Mike. Pamangkin po ni Tito Junjun. Anak po ni Elvira. Hala, ikaw yan Michael? Parang napakabata mo pa dun sa picture album ni Inay. Hindi ako makapaniwala na binata ka na pala. Oo naman po. First year high school lang ako sa picture na sinasabi mo. Third year college na po ako ngayon. Ganun ba? Sorry hindi agad kita nakilala. Halika, tuloy ka. Bakit ka nga pala narito? Tsaka alam ba ni Inay na darating ka? Narito po ako para magbakasyon. Actually, si Mama ang may gusto na magbakasyon po ako rito. Hindi ko rin alam kung sinabi niya ba kay Lola na darating ako. Mukhang nakalimutan siguro kasi galing ako sa bahay ni Lola. Walang tao. Ang sabi noong matandang kapitbahay ay dumalaw raw sa kamag-anak sa kabilang lalawigan. Oo. Kahapon lang yata siya umalis. Paano mo naman nalaman ng bahay namin? Ipinahatid po ako rito nung matandang apo niya. Ganun ba? Si Tito Junjun po, nasan po tita? Nasa kwarto pa. Mamaya pa bago magtanghalian yun gigising. Alam mo ba na may sakit siya? Oo, nabanggit sa akin ni Mama. Magmula noong magkasakit siya ay palagi nang mahina ang katawan niya. Hindi siya pwedeng mapagod. Dahil dinadalahapi siya ng upo kaya napapagod kaunti. Kailangan niya rin matulog palagi ng mahaba at malalim siya kung matulog. Maupo ka muna dito sa sopa ha. Pasensya na, hindi ko pa pwedeng mabuksan ng TV dahil may istorbo ang tulog ni tito mo. Kumain ka na ba ng almusal? Hindi pa po tita Sige pala, ipaghahain kita. May niluto akong sinangag na kanin. Pero nakapagsaing na rin naman ako. Itlog at tuyo lang ang maipapaulam ko sa'yo ha. Magluluto pa lang kasi ako ng ulam. Kumakain ka ba ng isda? Ginatang tulingan kasi ang lulutuin ko. Pero iniluto ko muna bilang tinapa. Tsaka ko nagagawing ginataan para mas masarap. Oo naman, kumakain ako ng isda. Mahilig din ako sa ginataan. Ganun ba? Di sige pala, mag-almusal ka na lang muna. Teka at ipagtitimpla kita ng kape. Halika na rito, maupo ka na sa lamesa sa kusina. Wika pa ni Tita Cherry. Dahil sa gutom naman talaga ako mula sa buong magdamag na biyahe, kaya hindi na ako nahiya pa. Idagdag pa na magbibigay naman ako ng 5,000 para sa pagkain nila, kaya wala dapat akong ikahiya. Pagkaupo ko nga ay agad niya akong nilagyan ng plato, kutsara at tinidor sa lamesa. Tsaka niya kinuha ang sinangag na kanin na nasa kawali at doon na mismo sa may lamesa naglagay ng platong pagsasalinan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nagkatitigan kami ng kanyang kambal.
Yumuko kasi siya noong maglagay ng sinangag. Siguro 10 segundo ko rin natitigan ang magkabilang pisngi. Nagulat na lang ako noong pagkatingin ko sa kanya ay nakatitig rin siya sa akin na nakangiti. Sabi niya pa, "Mabango yan." Sabi ko naman, ang alin?" "Yung sinangag. Kasi tinustado ko talagang bawang bago ko inilagay ang kanin." Oo, tama ka. Mabango nga." Natataranta ko pang wika. Pero alam kong nakita niya kung saan ako nakatitig. Pero hindi siya nagalit. Matamis pa nga ang kanyang pagkakangiti. Tapos, tinanggalan niya ng takip ang Tupperware na nasa gitna ng lamesa. Naroon ang 4 na itlog at 6 na pirasong tuyo. Sabi ko naman, "Ikaw, kumain ka na?" "Hindi pa. Sasabay na rin ako sa'yo sa pag-aalmusal." Wika niya at umupo na rin sa lamesa. Matapos makapagtimpla ng 2 kape. "Kumusta ang biyahe mo papunta rito, Mike?" "Ayos naman, nakakapagod lang kasi nga medyo malayo eh. Pero mukhang sulit naman ang mahabang biyahe dahil ilang linggo rin akong mananatili rito." Talaga? Ang saya naman. Ngayon lang kami magkakaroon ng bisita. Kahit narito na si inay ay dito ka pa rin manatili ha. 2 naman ang kwarto dito. Wala namang problema sa akin. Pero titingnan ko rin muna ang magiging opinion ni na mama. Siguradong tatawag yung kay Lola at magtatanong tungkol sa akin. Pero kung wala namang bilin si mama na kailangan kong samahan si Lola, ay sige, dito ako mananatili sa inyo sa buong bakasyon ko. Wika ko pa. Nakikita ko naman ang kakaibang kislap ng mga mata ni Cherry na halatang masaya ito at tila excited. "Tita Cherry, ilang taong ka na?" 18. "Ha? 18? Di ilang taon ka pa lang noong kinasal kayo ni Tito?" 16. Turning 17 pa lang ako noon. Dinaya lang namin. Wala naman akong birth certificate eh. Kaya noong bago kami ikasal, ay doon pa lang din ako kinuhaan na ng birth certificate. At doon na namin dinaya ng 2 taon ng edad ko para maikasal kami ni Junjun. Sabi ko naman, "Grabe, ang bata mo pa pala nag-asawa no? Nakakailang tuloy na tinatawag kitang tita. Samantalang mas matanda ako sa'yo ng mahigit 1 taon. Magto-20 na kasi ako sa susunod na buwan." Ganun talaga ang buhay, Mike. Hindi lahat ipinapanganak na katulad yung marangyaang pamumuhay. Sa lugar namin, mas marami kami na walang karapatan pumili ng aming mamahalin. Kung sino ang makabili sa amin, ayun ang lalaking kailangan naming pag-aralang mahalin. Swerte na lang kung makatapat sa lalaking mabait at hindi nananakit. Ikaw tita, masasabi mo bang swerte ka kay Tito? Siguro oo, kasi hindi nananakit si Tito mo eh. Hindi rin siya naninigaw. Pero isa lang ang nakikita kong dahilan doon. Magmula kasi noong ikasal kami ay nagsimula na ang paghina ng katawan niya. At kung ano-ano ng sakit ang lumalabas, pinakauna na nga yung TB niya. Mabuti at naagapan at gumaling na siya roon. Hindi na siya nakakahawa. Nagpapa-check up na rin ako. Hindi naman daw ako nahawaan. Magkaiba kasi ang ginagamit naming kutsara, baso at plato. Kada kain ay ibinabanlian ko rin ng mainit na tubig ang mga pinagkainan niya. Kaya siguradong hindi ako nahawa. Anong sakit ni Tito ngayon? Tungkol pa rin sa baga pero hindi na naman yun nakakahawa. Yun nga lang, patuloy ang paghina ng katawan niya. Bakit hindi kayo nagkakaanak? Di ba 1 taon na kayo nagsasama? Sa tingin ko, kay Tito mo ang problema. Mabisyo kasi siya masyado noong kabataan niya. Tapos nasubukan niya rin daw gumamit ng bawal na pulbos. Kaya sa tingin ko, yun ang sumira sa kakayahan niyang makabuo ng supling.
Yung tungkol sa pangangailangan ng isang babae, nabibigay niya pa ba? Nako, Michael. Nakakahiya mang aminin. May nangyari lang sa amin hanggang sa sumapit ang 1 buwan ng aming pagsasama. After noon na nagkasakit na siya, wala na. Wala nang tumatayo. Wala nang nagagalit. Kaunting lakad nga lang niya hinihingal na siya at dinadalahapi ng ubo. Kaya isa sa ipinagbabawal ng doktor sa kanya ay ang gawin ng bagay na yun. Paano ikaw? Ano bang klaseng tanong yan, Michael? Sa tingin ko, alam mo na ang sagot. Di, wala. Alangan naman na maghanap ako sa labas. Alam mo namang hindi rin ako taga rito. Makipag-usap nga lang sa ibang lalaki. Kakalat agad ang chismis. Kaya hindi talaga ako lumalabas ng bahay. Paano ang pagkain niyo? Buwan-buwan ay naghahatid rito si inay ng perang pambili ng ulam at gamot ni Junjun. Nagpapadeliver rin siya rito ng 1 sakong bigas. Yung biling naman ng kuryente at tubig ay pinapakuha niya rito buwan-buwan at isinasabay sa pagbabayad niya para dun sa malaking bahay. Kaya wala rin namang problema sa pagkonsumo at lahat ng gastusin. May naglalako rin dito ng isda at gulay. Doon ako bumibili. Tapos kapag gusto ko naman ng karne paminsan-minsan, ay may talipa pa dyan sa bandang unahan. Dyan lang ako bumibili. Sa madaling sabi, halos hindi ako maalis ng bahay. Ayoko ring magawa ng chismis. Alam mo naman dito sa probinsya, di ba? Mga story maker ang mga tao. Makita ka lang pumunta sa unahan. Sasabihin agad na naghahanap ka ng lalaki. Grabe pala, no? Mabuti na rin yung nag-iingat ka. Makalipas ang 20 minutes namin pagkukwentuhan, habang kumain ay natapos na kaming pareho. Sabi ni Cherry, Mike, doon ka na muna sa sala at magsisimula na ako magluto. Siya nga pala, doon mo na ilagay ang bag mo sa unang kwarto. Malinis naman yan at may pamang higaan. Diyan ka na magkwarto. Sabi ko naman, sige, doon na muna ako. Gusto kong iunat ang likod ko. Sige Mike, tatawagin na lang kita kapag kakain na. Wika niya. Dahan-dahan na akong naglakad papunta sa isang kwarto. Pagkadaan ko sa kwarto nila tito, ay nakita kong bukas ang pintuan noon, kaya sumilip ako sa loob. Nakita kong naroon si Tito Junjun. Ibang-iba ang itsura niya sa natatandaan kong itsura. Kung dati ay bilog na bilog siya at walang leeg, iyong lalaking nakikita kong nakahiga ay halos butot balat na sa kapayatan. Ang lalim rin ng buto sa balikat, lalo at nakasando lang siya kaya kitang-kita talaga ang mga buto na animoy pwedeng mabilang. Matapos ko siyang mapagmasdan ay isinarado ko na kaunti ang pinto at tumuloy na ako sa kabilang kwarto. Pagkapasok ko ay tila inantok ako bigla. Ang linis kasi ng buong kwarto. Kulay puti ang sapin ng kama at may mga disenyong bulaklak. Ang dalawang unan ay ganun rin, puti na may bulaklak. Nagpalit lang ako ng sleeveless na damit at nahiga na agad ako. Parang wala pa yatang 2 minuto ay tulog na ako. Nagising ako noong makaramdam ako ng init. Noong tingnan ko ang labas ng bintana ay mainit na masyado. Tanghali na. May electric fan naman sa loob ng kwarto kaso nakalimutan ko rin iyon i-on dahil nasa may ceiling iyon nakakabit. Bumangon na ako at lumabas ng kwarto. Naubutan kong nasa sala nakaupo si Tito Junjun. Michael, mabuti at nakapagbakasyon ka rito. Oo nga po tito, kamusta na kayo tito? Ito, sinisingilan ng katawan dahil sa sobra-sobra kong pag-abuso nung kabataan ko. Kaya ikaw huwag mo akong gagayahin. Tama talagang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Opo tito, tama kayo, pero hindi rin naman ibig sabihin na huli na talaga ang lahat. Pwede ka pang bumawi.
magbagong buhay at magbago ng lifestyle. Oo nga Michael, pero sa sitwasyon ko, ewan ko lang kung mabibigyan pa ako ng ikalawang pagkakataon para ingatan at mahalin ang kalusugan ko. Huwag kang mawawalan ng pag-asa Tito. Magdasal ka lang at ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot. Makaka-recover ka rin po. Sana nga Michael, sana nga. Sabi ko naman. Speaking of pag-inom ng gamot, ito po ang 5,000 padala ni Mama. Pandagdag mo raw sa pambili nyo ng pagkain at gamot. Naku, salamat Michael ah. Salamat rin kay Ate Elvira na kahit na gaano ako naging pasaway na kapatid, hindi talaga niya ako tinalikuran. Tinulungan pa akong makahanap ng napakaganda at napakabait na asawa. Kaso nga lang, hindi ko naman masulit. Alam mo ba na sa buong pagsasama namin ay makailang beses lang namin yun nagawa. Dahil makalipas ng isang buwan ay naka-confine na ako sa ospital at nagtuloy-tuloy na ang paghina ng katawan ko. Hindi ko na kayang gawin pa ang bagay na yun. Nako Tito, wag mo muna yung isipin. Unahin mo muna ang pagpapagaling. Tapos kapag magaling ka na mag-anak na kayo agad ng sunod-sunod hanggang sa makatatlo, 5. Nako, malabo yan Michael. Hanggang sa pangarap na lang ako pagdating sa pagkakaroon ng anak. Binata pa lang kasi ako inaluto na sa bisyo ang katawan ko. Noong mahinto naman ang bisyo mga gamot naman para sa sakit ang pumapatay sa akin. Sana lang hindi magsawa sa pag-aalaga sa akin si Tita Cherry mo. Baka nga iwan ako lalo at hindi ko matugunan ng pangangailangan niya bilang babae. Huwag mong isipin yan Tito. Sa tingin ko naman mabait si Tita Cherry at mahal ka niya. Hindi ka niya iiwanan. Kahit pa wala kayong ganoong bagay. Habang nag-uusap kami ni Tito ay dumating naman si Cherry na may dalang soft drinks. Mabuti at gising ka na Michael. Tara, kumain na muna tayo. Bumili ako ng soft drinks para may mainom ka pantanggal ng lansa pagkatapos kumain. Naku, nag-abala ka pa. Kahit tubig lang ay ayos lang naman sa akin. Sabi naman ni Tito Junjun. Michael, kay Tita Cherry mo na ibigay ang pera. Siya naman ang nag-aandal ng lahat rito sa bahay. Hindi ko nga kayang maglakad papalabas ng bakuran. Kaya walang silbi kung ahawak pa ako ng pera. Sabi ko naman. Tita Cherry pandagdag niyo po sa pagkain at panggamot ni Tito. Salamat rito Michael Tara na sa kusina. Magtanghalian na muna tayo. Sabi ko naman. Tito, tara na po. Tapos na akong kumain, Michael. Sinasuban naman ako ni Cherry kapag kumakain. At mabagal na rin akong kumain. Kaya madalas, nauunan na rin ako. Ganun po ba? Sige po pala, kakain na muna kami. Oo, sige lang. Wika ni Tito na napakabagal na rin magsalita at halatang hinahapo. Habang kumakain ay napapansin kong panay ang titig sa akin ni Cherry na parang dalagitang nakakita ng gwapo. Naisip ko tuloy na mukhang matindi talaga ang pagkauhaw niya sa bagay na iyon. Kaya kung sakali magpaparamdam siya sa akin sa kinagabihan ay hindi na ako magdadamot pa. Unang-una ang sabi niya, malalim si Tito kung matulog. Tsaka imposible iyong bumangon basta-basta, lalo at hirap nga maglakad. Hindi makakarating sa sala o sa banyo kung hindi aalalayan ni Cherry, kaya imposibleng mahuli niya kami. Ninitian ko na lang din siya para ipaalam na game ako sa kung anong maiisip niya. Matapos naming makakain ay doon na muna ako sa sala tumambay. Nanood kami ni Tito ng basketball. Pero makalipas lang ang 15 minutes ay tinawag niya si Cherry at nagpapaalalay na papunta sa kwarto nila. Sabi ko naman, ako na lang Tito, kayang-kaya naman kita kahit buhatin pa kita Lalo at napakapayat na ng katawan mo. Sabi naman ni Tito, di sige, ikaw nang mag-alalay sa akin Michael. Wika niya, kaya inalalayan ko na siya.
Pero halos buhatin ko na nga siya dahil kaya ko siyang iangat kahit isang kamay lang habang nakayakap sa tagiliran. Noong may hatid ko na siya sa kwarto ay nagpatugtog siya ng radyo. Pwede rin palang makinig ng basketball sa radyo. Medyo malakas ang pagpapatugtog niya. Muli akong lumabas ng silid at isinirado ko ang pintuan. Nanood ako muli ng basketball sa sala. Malakas din ang pagkakaon ng TV, pero kahit maganda ang laban ay hindi ako makapokus. Si Cherry ang naiisip ko. Kaya dali-dali na akong tumayo at pumunta sa kusina. Naabutan ko siyang tapos ng maghugas ng mga plato. Malinis na ang kusina at nagbabanlaw na lang siya ng basahan sa lamesa. Agad ako lumapit sa kanya at pumesto sa likuran sa bayakap. Sabi ko sa kanya, Cherry, gusto kitang tulungan. Mahinang bulong ko sa kanyang tenga. Akala ko ay magagalit siya o itutulak ako. Pero dahan-dahan siyang humarap habang nakangiti. Noong magtagpo ang aming mga paningin ay tsaka siya nagsalita. Oo Michael, kailangan ko talaga ang tulong mo. Wika niya at agad tinawid ang distansya ng aming mga labi. Hindi na ako nahiya pa. Inalis ko na lahat ng dapat alisin. Nakasarado naman ang pinto sa sala at nakalak ang gate kaya walang ibang taong makakapasok basta-basta. Si Tito naman ay hindi makakalabas basta ng kwarto. Wala rin naman siyang maririnig na iba maliban sa malakas niyang radyo at nakikinig ng basketball. Idagdag pa na maging ang TV sa sala ay malakas rin. Kaya kahit anong pag-iingay pa ang gawin ni Cherry ay hindi talaga maririnig iyon. Iyon ang unang pagkakataon na gawin ko ang bagay na iyon sa kusina at ginamit mismo ang lamesang kainan at ang mahabang upuan bilang pwesto. Makalipas ang halos isang oras ay pawisan kami pareho at pagod na pagod. Sabi niya naman, Mike, isa pa, pero doon na tayo sa banyo, sabay tayong maligo. Sabi ko naman, Sige, kukuha lang ako ng damit na bihisan. Sige, kukuha lang din ako ng tuwalya. Pagkabalik nga namin ay diretso na kami sa loob at muling sinimulan ang bagay na pareho naming gusto. Noong makatapos ay pinatay ko na ang TV at bumalik na sa kwarto. Hindi ko na alam kung ano pa ang mga ginawa ni Cherry. Noong magising ako ay 4:00 na ng hapon. Pagkalabas ko ng kwarto ay naroon si Tito nakaupo sa may shed nila malapit sa puno ng mangga. Lumapit ako sa kanya at umupo rin. Noong makita naman ni Tito na sumilip mula sa kusina si Cherry ay sabi niya, Cherry, ipagdala mo rito ng kape si Michael. Tsaka yung binili mong sapin-sapin para mapagmerienda natin siya. Tumango si Cherry at ilang saglit pa ay lumabas na iyon habang dala ang umuusok sa init na kape. Sabi ko naman, Wow, ang init ng panahon. Kape talaga. Sabi naman ni Tito, Ganyan dito sa probinsya. Kape pa rin kahit mainit. Siya nga pala, parang pagod na pagod ka. Ang lalim ng tulog mo eh. Hindi ka ba natulog sa buong biyahe mo? Hindi po Tito eh. Natatakot kasi ako na biglang madisgrasya ang bus tapos tulog ako. Hindi man lang ako makakakapit. Ano ka ba? Kaya palang lalim ng mata mo na parang nagpuyat ka. Dahil totoong puyat ka pala talaga. Hayaan mo, mamayang gabi, magpapabili ako ng beer kay Cherry. Mag-inom kayo kaunti para naman ma-relax ka at maging mahimbing ang tulog mo. Kailangan tumaba ka habang bakasyon dito dahil baka sabihin ni ate, pinapabayaan ka namin. Tapos magalit at hindi na kami sustentuhan. Naku, patay na ako noon agad kapag wala na akong pambiling gamot. Sabi ko naman, Naku, Tito, hindi mangyayari ang sinasabi mo.
Para namang hindi mo alam kung gaano ka kamahal ni Mama. Mula pa noon hanggang ngayon. Sa bagay, tama ka dyan, Michael. Magmula noon hanggang ngayon, wala akong masasabi sa pagmamahal sa akin ni Ate Elvira at Ate Linda. Kahit pa naging pasaway akong kapatid nila, hindi nila ako pinabayaan. Nagpatuloy pa kami sa pagkukwentuhan ni Tito. Pasado 7:00 ay pinakain na siya ni Cherry. At pagpatak ng 8:00 ay ipinasok na siya sa kwarto. Kailangan kasi hindi siya mapuyat dahil kapag lumampas ng 9:00 at gising pa siya ay dadalahapi na naman ang kanyang matinding ubo. Noong kami na lang ay agad na rin kaming kumain ni Cherry. Tapos sabi niya, "Mike, may 2 malaking beer akong binili dyan. Pinabilihan ni tito mo. Mag-inom raw tayo para makapag-relax ka. Ibinili niya rin na dapat raw ay asikasuhin kita na mabuti dahil malaki ang utang na loob niya kay mama mo. Kung alam niya lang, kahit pa hindi niya naiutos, aasikasuhin talaga kita na pang VIP dahil ikaw lang ang makakapagpawi ng matinding pagkauhaw ko." Wika niya. Tapos, tinawid na agad ang distansya ng aming mga labi. Sabi ko naman, Akala ko ba magiinom tayo? Bakit pulutan na agad ang inuuna mo? Ay, sorry. Sige, ihahanda ko na. Wika niya at kinuha na sa rep ang beer na pinalamig roon. Sabi niya, "Mike, maligo muna tayo ng sabay bago tayo mag-inuman." Sabi ko naman, Oo, walang problema. Para presko na rin sa pakiramdam. agad na nga kaming naganda at naligo na ng sabay sa banyo. Pero hindi lang paliligo ang ginawa namin. Sinigurado naming magiging sulit ang bawat minuto. Noong makatapos ay sinimulan na namin ang aming inuman. Mahinang pagpapatugtog lang ang background namin. Noong matapos ang inuman ay sabi ni Cherry, "Tara na sa kwarto mo. Doon naman natin gawin." Wika niya sabay hila sa akin. Palibhasa, sementado rin ang kanilang divider, kaya malakas ang loob niya na hindi kami maririnig ni Tito Junjun sa kabilang kwarto. Para kaming bagong kasal sa dami ng beses naming naging abala sa isa't isa. Pasado 12:00 ng madaling araw na nga, noong kami ay makatapos. Hindi ko na namalayan pa ang mga sumunod na mga kaganapan dahil nakatulog na ako. Basta pagkagising ko kinabukasan ay malinis na ang sala. Walang bakas na may nag-inuman. Magmula noon ay tanghali at gabi na namin iyon ginagawa. Noong dumating si Lola ay sinabi kong doon na lang muna ako kina Tito mag-i-stay habang nagbabakasyon ako para hindi malungkot si Tito at may makausap. Pumayag naman si Lola. Mas okay raw iyon dahil kung sa bahay niya raw ay may iwan rin ako mag-isa dahil marami siyang lakad kasama ang kanyang mga amiga na mga pinsan niya rin daw. Natapos ang mahigit 1 buwan kong bakasyon kay na Tito na sobrang saya at sobrang sob sa dami ng mga naganap. Balungkot ang naging huling gabi ko kasama si Cherry dahil matagal na panahon na naman daw siyang mauuhaw. Sabi ko naman, Huwag kang mag-alala. Sa next na bakasyon ay uuwi ako rito. Tsaka sisikapin ko na 2 beses sa isang taon ay makakadalaw ako rito. At susulitin natin ulit ang mga oras na narito ako. Wika ko. Matamis naman ang naging pagngiti ni Cherry at muling sinimulan ang bagay na nais niyang maganap. Lalo at aalis na ako kaya kailangan niya raw ay masulit talaga ang huling gabi. Kinabukasan ay umuwi na nga ako sa Maynila. Dala ang hindi malilimutang alaala.
At tuwing bakasyon nga ay umuwi ako roon para madalaw si Tito at tugunan ang matinding pangangailangan ng aking batang tiyahin na si Tita Cherry. Wakas. Ayun my loves, isa na namang napakagandang kwento ang ating natunghayan. My loves, mahaba ang kwentong ito kaya sana hindi ka nabitin. Tsaka baka pwedeng ako naman ang makahingi ng favor sa inyo. Siguraduhin mo lang na nakasubscribe ka at pindutin na rin ang like. At kung gusto mong makilala kita, mag-comment ka na rin ng kahit thank you lang. Para alam kong isa ka sa mga nakapakinig ng ating napakagandang kwento. My loves, meron pa tayong Facebook page In case na gusto mo akong makilala at makachat, pwede ako anytime. Like and follow lang sa ating Facebook page na Miss Fujiko Diaries. At pwede mo na akong makausap roon. See you there my loves. Take care and God bless.